Magandang umaga po sa bawat isa po sa ating lahat. Tayo po ay naka-ready na po ba ngayong umaga to enjoy the Word of God? Alam niyo po, ang salita ng Diyos pagkain. Sabi mo sa katabi mo, pagkain. Yan. Sino po dito gusto kumain? Ang masasarap lalo na, no? Ang salita ng Diyos, sabi po ng Biblia, ay katulad daw po ng gatas, no? Ito pong gatas ay kailangan po ng mga baby Christian. Yung mga baguhan po natin, no? At kapag naman ikaw ay medyo may edad na sa pananampalataya, medyo matagal ka na sa pagiging Christian mo, no? Kailangan mo na ng matigas na pagkain. Amen? So, kailangan mo na hindi na gatas, kundi tinapay. No, katulad ng physical body, ang baby, they need milk. Pero habang tumatagal, unti-unti, pinapakain na natin yan ng mga matitigas na bagay. No, kaya kung ikaw ngayon ay senior citizen pataas, pangit na laging gatas ang kinakain mo. Okay, dumede. Nakakita ka na ba na si Kuya Chris? O dumede ka pa ba? O di ba hindi na? Kasi matanda na siya. So ganun din sa pagtanggap ng salita ng Diyos. Depende ako paano mo ipapakain sa kaluluwa mo yan, sa sarili mo. Kaya yung ikaw ay baguhan pa lang, talagang mas magigets mo ang mga turo sa Biblia na mga basic teaching. Pero sabi nga ni Apostol Pablo, tayo ay dumunong na, tayo ay dapat maging leader na dahil tayo ay matatanda na sa pananampalataya. Kaya po, ang design ng Word of God sa atin ay tayo ay lumago, no? Kung paano ang katawan ay lumalaki, tumatangkad, nagiging macho ka, nagiging sexy ka, ang spiritual body mo, ganun din dapat. Habang tumatagal, because of the Word of God, lumalakas ka, tumitibay. Kaya sa generation natin ngayon, maraming nababaliw. No? Kasi walang nagpapalakas sa loob po nila. Kasi ang totoo niyan, pag ikaw nakikinig ng salita ng Diyos, o nagbabasa ng Biblia, ang unang dapat tinatamaan sa'yo, yung nasa loob mo, yung ikaw. Kaya mahalaga na ikaw ay hinihipo ng Panginoon sa loob. Hindi lamang dito yan no? Para kayo makikinig tayo. Pag dito lang nag-i-stay yan, maniwala ka, ilang linggo, ilang buwan, malilimutan mo na yan. Pero ang Word of God ay katulad din ng isang honey, masarap yan tikman, masarap yan kainin. No? Kaya pag tinanggap mo ang salita ng Diyos na ito ay masarap, no? Katawan mo sa spiritual, tumitibay, lumalakas. Sino po dito gusto lumakas ang kanyang katawan? O pag gusto mo lumakas ang katawan mo, di ba ano ginagawa mo? Kumakain ka ng tama. Marami po sa inyo, nalalaman ko, hindi nga kumakain ng gulay taas ang kamay ng mga vegetarian. Meron ba dito? Meron po ba dito na ang gusto, lagi kami ang kinakain? Ayan. Si sister, si brother. Sino dito? Sabi ng doktor, huwag ka nang kakain ng chicharong baboy. Ala, isang balot na chicharon na nasa bahay. Okay? Yung mga hindi sanay kumain ng gulay, there's something to do with our discipline. Kaya, ganun din sa spiritual, pag sinabi natin magbasa ng Bible, lumalakas ka, pinatitibay mo ang sarili mo, ang relasyon mo sa Panginoon. Kaya, without the Word of God, magiging weak tayo. No? Ang katawan natin kailangan ng balansing pagkain, same with the Word of God. Kaya palakasin mo kung paano mo inaalagaan ang katawan mo, same with your spiritual body. Yung kaluluwa mo dapat malakas, matipuno, at kung paano ka nag-gym, paano ka nag-exercise, same with our spiritual body. No? Kaya may kinalaman yan sa pag-uusapan din natin ngayon. Last Sunday, kung nandito ka, pinag-usapan natin ang
lukewarm Christianity. Natatandaan niyo po ba yun? No? Marami tayo mga point na natutunan siguro sa pagiging Kristiyano natin. Since na tayo po ay nakakilala sa Panginoon, syempre dumadating yung paglalamig, dumadating din naman yung sobrang init mo, but never na magiging malahininga ka, lukewarm. Parang comparison ng ano Bagamat hindi totoo yung purgatorio, di ba, mayroong langit, may impyerno, at nasa gitna daw ay purgatorio. Ay, totoo, wala namang ganon. So sa Panginoon, ayaw niya ng nasa gitna, ayaw niya ng lukewarm, ayaw niya ng malahininga. Kasi sabi ng Revelation, kung ikaw daw ay hindi mainit ni hindi malamig, okay, dahil ikaw ay malahininga, isusuka kita. Tandaan niyo yung verse, no? Doon sa Revelation chapter 3, verse 15 to 16. Kaya mahalaga po na tayo, mas piliin na natin hindi malamig, kundi mas mainit sa Panginoon. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pamagat, may alab pa ba si Lord sa puso mo? Ating pag-aaralan yung fire in serving God, fire about your relationship with our God. Kasi aminado tayo na lahat tayo dumaan minsan sa panghihina, panlalamig, at ang Panginoon ay minsan din pakiramdam natin malayong-malayo na. Kaya mahalaga po maintindihan natin, sa Bible po, ang apoy ay simbolo ng banal na Espiritu. No, when we speak the Bible, even to the Old Testament time, nung ang Panginoong Diyos ay nagpakita kay Moses, alam po natin na story, meron pong verse dyan, Exodus chapter 3, verse 2. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya parang ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moses na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. So, hindi lamang ito isang physical appearance and miracle na ipinakita ng Diyos kay Moses, na nung makita ni Moses itong ningas sa gitna ng isang mababang punong kahoy, nag-aapoy siya, pero yung punong kahoy hindi nasusunog, nananatili yung apoy. Ano po ba ibig sabihin niyan? Iyan ay katangian ng Panginoon na siya po ay unconsuming fire. No? Siya po ay hindi napupugna ang init niya. So, sa mga katangian ng Panginoon, kung iisipin mo, hindi naglalamig ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi nababago ang katapatan ng Diyos sa atin. At ang kanyang kadakilaan ay mananatili. Kaya ang Panginoon, ang simbolo ng hindi nagbabagong Diyos sa buhay po natin. Nananatili po siyang mainit para po sa ating lahat. Amen? Ang problema, tayo lamang ang minsan nawawala ng apoy para sa Kanya. Pwede ba tayo po lahat ay manalangin? Dakilang Diyos, samahan niyo po kami sa aming pong pag-aaralan. At dalangin po namin muli ang mga salita mo na siyang kumalabit sa aming buhay, sa aming pagkatao. Na maintindihan po namin, Panginoon, na ang salita mo ay sadyang ibinigay niyo po sa amin para kami ay magkaroon po ng isang buhay na nais niyo po at kalooban niyo po. Kaya po, Lord, tulungan niyo po kami na ang pag-uusapan po namin sa umagang ito ay maging kasangkapan para muling ibalik po namin ang init ng paglilingkod namin sa iyo, init ng pagmamahal po namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, at ang banal na Espiritu ay siyang magpasigla muli sa amin, magbigay ng lakas, magbigay po ng inspirasyon sa lahat ng ito. At dalangin po namin sa aming puso, sa aming kaluluwa, wala kaming ibang itataas
sa lugar na ito, kundi ang pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Tataas ka namin, luluwalhatiin sa bawat pag-uusapan po namin. Salamat po. Gamitin nyo lamang po ako bilang instrumento. Ang mataas ay yung kaningningan, kadakilaan sa bawat buhay po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Nararamdaman mo ba minsan sa Christian life mo na ikaw ay nauuhaw tulad? Amen. Nararamdaman mo rin ba na minsan pakiramdam lang na parang ang buhay Kristiyano mo, parang nai-stuck ka? Ano yung nai-stuck? Yung bagaman nasa church ka, involved ka sa ministry, pero yung progress ng serving the Lord, parang something na may pumipigil sa'yo. Okay? Gusto mo naman, mahal mo naman si God, gusto mo naman mag-serve, pero parang may humahatak sa'yo para pigilan ka. Huwag nyo nang pagbitangan ng kaaway. Alam nyo kung sino yun? Ikaw din yun. Sa bawat yugto ng buhay po natin, mga kapatid, tayo yung mga nagdidesisyon. At ang sabi ng Biblia, mula nung maging Christian ka, pinutol na ng Panginoong Hesus ang kapangyarihan ng kadiliman sa buhay mo. Kaya si Satan, ako, itong believe ko, no, according sa Bible, nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, alam niyo po ba na tinapos na ni Jesus ang kapangyarihan ni Satanas sa buhay ng mga iibig at mananampalataya sa ating pong Panginoong Jesucristo. Amen? Minsan, inuuto ka lang ni Satan, minsan, dinadaya ka lang, pero maniwala ka, wala na siyang kapangyarihan sa buhay mo at sa buhay ko. Bakit? Kasi balot ka na ng kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Bakit marami tayong minsan pakiramdam na parang useless ka? Parang pakiramdam mo tuloy, parang wala ng sigla ang buhay Kristiyano mo. Ikaw ay dumadating sa point na parang ayaw mo na tumalutuloy ngayon sa church. Minsan may mga panahon na ayaw mo makita si sister kasi maalala mo na may kapatid ka na handa magmalasakit sa'yo, nanlalamig, no? May mga panahon na ayaw mo nang pakinggan si pastor kasi parang pakiramdam mo, lagi kang pinatatamaan ni pastor. Alam yung pag ganyan yung mga nararamdaman natin, somehow ay iyan ay instrumento din ng kaaway para madaya tayo. Pero ang totoo po nun, tayo ay mga mananampalataya, no? Yung minsan, ang nagiging problem ay tayo mismo. Alam nyo kung ano yun? Nanlalamig kasi tayo. Amen? Nanlalamig. Aminin natin yun. O, tingnan nyo po. Sa linggong ito, sino ang nagbasa ng Bible? Amen? Sino nagbasa ng Bible? Ngayong linggong ito, sino po ang hindi nanalangin? Itong week na to. Ngayong linggong ito, sino po yung na-miss ang Sunday service or Wednesday service? Amen? Kaya pag ikaw madidetermine mo sa sarili natin, pag ako nanlalamig, ako, pastor ako, di po ba? Alam ko po na pag ako ay nanlalamig, parang wala akong sigla sa mga bagay niya spiritual. Parang mas enjoy ko pa ang mga bagay na ginagawa ko sa mundo kaysa sa ginagawa ko sa Panginoon. Pag tumadating yung point na yon, I admit sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako, hindi tama itong nararamdaman ko. Na ako ay nanlalamig. Amen? Ngayon, ganun din tayo for sure. Maraming beses siguro na lumakas ka, naging mainit ka, pero aminin din natin, dumating sa point ng buhay natin, hindi mo na pinapansin ng Panginoon siguro. So, hindi mo na nakukuha ng manalangin, hindi mo na makukuha ang pumunta sa church. Nagkakaroon na ng unti-unti ng pagpatay sa apoy, ng liyab, ng alam, ng pagmamahal mo sa Panginoon.
walang pagkakaiba ang relasyon natin sa Panginoon sa relasyon natin sa ating asawa. Sino po may mga asawa dito? Di ba subukan mo ang asawa mo, 2 taon mong hindi kinakausap. Ano mangyayari? Pero ba dito hindi na kinakausap ang asawa? No, yung parang magsasalubong kayo sa pinto, magtititigan lang kayo. Wala na. Tutulog ka na lang. Pag-isip mo na umaga, makikita mo asawa mo, naghihilig pa. Wala na. No? Parang mag-asawa kayo, pero wala ng intimate and constant relationship, communication. Wala na. Isa sa pinakapangit na relationship, alam nyo kung yung kayo ay magkasama, pero parehas kayong malamig sa isa't isa. Same with our relationship kay God. Alam natin, si Lord, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Pero, aminin natin, si God ang consuming fire. Sabi ng verse, hindi siya magbabago. Hindi mamamatay ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, pero tayo ang nanlalamig. Tayo ang nawawala ng apoy. Amen? Kaya sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 6, dahil dito, pinapaalalahanan kitang pag-alabin mo ang kaloob ng Diyos sa iyo. It is a command, it is an encouragement sa atin bilang mga believers na kung ano yung tinanggap mo sa Panginoon, na kaloob, kakayanan, especially our leaders, hindi dapat mong panlamigan ang mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Kaya mahalaga pong matutunan natin sa umagang ito, kung ano ka ngayon bilang mananampalataya, at kung ikaw man ay merong ginagawa sa Panginoon, paningasin mo maigi po yan. Amen? Ang sabi po, pinapaalalahanan kita. Okay? Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, na pag-alabin mo. Anong pag-aalabin natin? Paapoyin mo yung relasyon mo una sa Panginoon. Amen? Pag ikaw ay malakas sa Panginoon, syempre, mainit ka sa Panginoon. Pag ikaw naman po ay maalab sa Panginoon, syempre, ang relasyon mo din sa ibang tao, sa church, sa mga kapatiran, mainit din. Mapapansin mo pag medyo matamlay na, wala na siyang kibo, di ba? Sasabihin ng song leader, tayo po ay aawit sa Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Yung iba, nalakas po malakpak. Tapos ikaw, gano'n na lang. Amen po ba? Amen. Diba? Malamig eh. Amen? Pero pag maapoy, di ba buhay na buhay? Amen? Subukan mong maapuyan ka. Yung sa kandila, kung mali ka, di ba naglalaro ka? Subukan mong tagalan. No, mapapasok ka eh. Magiging active yung katawan mo. Same with our relationship sa Panginoon. Kaya, ang isosolve nating issue dito, mga kapatid, sa pag-aaralan natin, paano mananatili ang apoy mo sa Panginoon? Iiwas tayo sa panghihina ng loob, panlalamig, yung wala na tayong pagpapahalaga sa ministry. Okay lang sa akin na di dumalo sa church, next Sunday na lang, susunod, wala na naman, basta okay lang, lukewarm na eh, diba? Yung hindi mainit, hindi malamig, nasa gitna. Kaya po, ang bagay pong ito, ipanalangin natin sa Panginoon. No? Si Pastor, anong nakaraan, meron din siyang, ilan ba yung 4M din ba yun? O 3M? Okay. Pag-aaralan po natin ang 4M na gagawin natin upang manatili ang apoy natin sa Panginoon. So, 4M po yan. Tagalog po ito. Now, una-una po, na M. Kung gusto daw po nating manatili ang apoy sa Panginoon, una, magpakasipag ka. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magpakasipag ka. Okay? Saan ka dapat magpakasipag? 1 Corinthians 15:58. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Amen? Saan ka raw magiging masipag? Sa gawain sa Panginoon. Amen? Alam niyo, ang pagiging masipag, binibigyan ng dangal ang isang tao. At sa Biblia,
Pag binasa niyo po ang aklat ng Kawikaan, ang taong masisipag, binibigyan po ng reward. Isang karangalan po yan sa Diyos. Pag tayo po ay isang mananampalataya, we need to accept the fact, mga kapatid, isa na sa gagawin mo talaga ngayon, mag-involve talaga sa ministry. Dahil doon tayo tinawag. So, at sabi, magpakasipag ka sa gawain ng Panginoon. So, parang sinasabihan tayo, no? Magpakasipag. Ang tamad, yan yung kabaliktaran ng kasipagan. Kaya po, marangal ang isang tao at kahanga-hanga ang isang taong masipag. Sino po dito mga masisipag? Kahit sa trabaho, kita nyo, nakakahanga yun, di ba? Pag ikaw nakakita ng taong masipag, hahangaan mo siya eh. Di ba? Pag ang isang tao ay tamad naman, kaiinisan mo siya. Di ba? Yung mga anak kong patamad-tamad, napansin mo, natutuwa ka ba doon? May inis ka eh. No, yung umaga, tulog, tanghali, tulog, gabi, gising na gising, uuwi na madaling araw, tulog na naman. No, yung napagod sa kakatulog, nakakita na kayong gano'n. Yung napagod sa katutulog. Yung nakakapagod na matulog. No, yung parang gano'n. So, dinidestroy ng prinsipyo ng Word of God ang pagiging tamad. Ngayon, puntahan natin. Ang tinutukoy ng kasipagan ay tungkol sa paglilingkod sa Panginoon. No, at sabi, magpakasipag daw sa gawain para sa Panginoon. Alam niyo po ba? Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa. Alam niyo po ba? Na bukod sa Sunday service, meron po tayong Wednesday service. Baka hindi mo pa alam. Gusto ko pong i-announce. Kung ikaw hindi nakakadalo ng Sunday service, go to our church during Wednesday service. Meron po tayo. At alam mo po ba? Hindi pa, sabihin mo sa katabi mo, hindi po ba? Na 6:30 ang umpisa ng Wednesday service. Sabihin mo sa katabi mo, akalain mo yun, may service pala. No? Okay? So, dalawa lang naman yon ang sinet natin, mga kapatid. Gusto ko po makita yung sinasabi po na verse na ito. Hindi po ba sabi ay magpakasipag na tayo sa Panginoon hanggang hindi pa bumabalik si God. Okay? At sinasabi na rin po natin, ito yung mga huling panahon. Prophetically, talagang nasa last age na po tayo. Church age na po ito eh. Ito na yung mga huling panahon. At kaya siguro sinabi ni Apostol Pablo ito, alam niya na ang Panginoon muling babalik. Ang pagdating po sa langit, wala nang ministry doon eh. Tanging pagsama paglilingkod sa Panginoon at pagpupuri, magpakailanman sa Panginoon. Kaya ang ating magiging service doon ay personal na, intact, face-to-face with God. Dito po, sinasanay natin na ma-involve sa church. Kasi po, kaya po din natin ini-encourage ang lahat ng members na makiisa sa church, sa gawain. Because alam po natin, we are one body. Sana po maintindihan natin to. Kumbaga sa isang kumpanya, lahat gumagalaw, lahat kumikilos at nagtutulungan. Same with this church, mga kapatid. Dahil member ka, at maganda na lahat tayo ay mas maging masipag lalo sa mga panahon na ito. So, let us destroy the spirit of laziness sa church. Amen? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik kasi hindi natin alam that one day, baka po itong taon na to, next year, hindi natin alam biglang babalik ang Panginoon, biglang magra-rapture. Tapos doon mag-aalap ang sarili mo, I want to serve God, I want to serve the Lord. But it's going to be late kasi wala na eh. Kaya itong pong panahon na ito, gusto ko po kayong i-encourage. Maglalaan na talaga po tayo ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon. Maiksi na lang eh. Maiksi na lang.
Siguro sasabihin natin, Pastor, masipag naman po ako sa trabaho, sa negosyo. Okay, I admire you for that. Pero mas maganda na kung paano ka masipag sa pag-aaral, sa negosyo, sa trabaho, dapat po mas masipag din tayo sa gawain ng Diyos. Amen? I encourage all the leaders, tayo ang dapat una maging halimbawa ng kasipagan sa gawain ng Diyos. Amen? Kung meron mga unang-unang dapat maging masipag sa bawat isa sa atin ay walang iba kundi tayo mga leaders. Amen? So, isa po yan sa hindi papatay ng apoy mo sa Panginoon. Ang papatay ng apoy mo o init mo sa Panginoon ay yung katamaran. Napansin mo yun? Ako napansin ko Halimbawa, the more na kami ni Pastora ay maraming dinadalaw at nakikita po namin yung mga testimony nila, lalo po kami lumalakas sa Panginoon. Pero the more na wala kaming ginagawa, nanlalamig ka nawawala yung excitement mo. Hindi ka na-excite, parang may pumapasok na panlalamig. Kaya ang kasipagan talaga, tanda ng init yan na ang pagmamahal mo sa Panginoon. Kapag mas naging masipag, sipagan mo pa. Amen? Double pa ang effort, mag-double time ka. By the way, mga kapatid, tinutulong din natin sa church, sa lugar na ito, kahit ang salita ng Diyos, isa sa susi ng iyong kasipagan, alam niyo kung ano? Kaya ka nagiging masipag because marunong kang disiplinahin ng sarili. Naniniwala ba kayo ang mga tamad ay walang disiplina sa sarili? Panoorin mo yung mga tao at tignan ang mga taong masisipag. Maagang gumising, hindi nagpupuyat, hindi nag-aaksaya ng oras. They learn to manage their time. May panahon sa pamilya, may panahon sa negosyo, may panahon sa trabaho, may panahon sa sarili, may panahon sa Panginoon. Maraming contribution ang oras niya. At yung po masisipag, sapat ang 24 hours sa buhay po nila. Amen? Kaya pag mahusay pong mag-ano po ng oras tayo, nakita nyo, maligaya ka at the end of the day. No, sino po dito, kada gabi, pagod na pagod? Ay, salamat, natapos na naman ang araw. Yung bugbog na bugbog ang katawan mo. No? Pero pag ang pakiramdam mo, Lord, thank you for this day. Napakasaya ko ngayong araw. May kinita man kami, maliit man, okay lang, Lord. Basta na-fulfill namin yung bagay na nais mo po para po sa amin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magpakasipag ka. Amen? Lalo sa gawain ng Panginoon. Yan ang isa sa nagpapaninga sa atin. Okay? Pag wala na tayong ginawa yan, malalamig na tayo niyan. So, do something for the Lord, mga kapatid. Hindi man dito sa church, sa labas, marami kang pwedeng gawing ministry. No? Ang ministry, hindi lamang yan sa loob ng church, kundi sa labas. Nandun ang totoong ministry. Kaya po, maniwala po tayo, ang mga masisipag, yan yung binibless talaga ng Panginoon. Hindi lamang binibless, talagang sila yung mga umuunlad. Amen? Kaya, isipin nyo, kung lahat ng members dito na 225 o 256, no, magiging masipag, maniwala po tayo, dadating ang time, baka hindi na po tayo sa lugar na ito. Amen? Kasi masisipag tayo Amen? Masipag ka sa gawain, masipag ka sa trabaho, sa labas, wala na pong puwang para tayo ay maghirap at hindi masenso. Kaya po ang masisipag, yan po ang pinagpapalagi ng Panginoon. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag na tayo maging tamad. Amen? Tanggapin na natin yan. Minsan may Tamagotchi factor tayo May mga araw na parang ayaw mong kumilos, tinatamad ka. Kailangan labanan po talaga yun. Nakakita ako ng masisipag, parang ang katawan hindi napapagod. Nakakita ako ng pastor, bumiyahe galing Europe, no? Tapos, kinabukasan bumiyahe papuntang Thailand para mag-speak. Tapos umuwi ng Pilipinas,
Merong malaking conference. Sabi niya, kung ako ay tamad, pag-uwi ko ng Pilipinas, magpapahinga na lang ako. Kasi pagod na pagod ako sa maraming biyahe. Pero siya ay nagtuloy-tuloy, napakasipag. Yung ganon. Kaya ang isa po sa issue lulutasin natin, pag gusto mong magpakasipag talaga, alam niyo kung ano? Yung health issue mo, yung katawan mo. Oo. Huwag mo naman pabayaan ang katawan mo. Marami kang ang datong, masipag ka nga. Kahit pastora, kahit anong sipag ko, kung pababayaan ko rin ang katawan ko, hihina ka someday. Walang sobrang lakas, bagamat siya'y napakasipag, pero dumadating ang pagkakasakit. Sabihin mo sa katabi mo, bawal ang magkasakit. Amen? Bawal. Huwag mong payagan yan. Amen? Kaya lagi ka magpipray na hindi dumating ang mga sakit, mga illness sa pamilya mo. Kaya mahalaga po yung kino-cover up po sila ng protection ng Panginoon. Napansin niyo po ba, pag tayo nagpipray, hinihingi, lalo sa Santa Cena, hinihingi natin yung divine protection ng Panginoon. Amen? At kung ikaw ma'am may sakit ngayon, huwag kang mag-alala, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Walang mahirap, walang imposible sa Kanya. Para pag ikaw malakas, lalo ka maging masipag. Amen? Ako po, 53 na. Tama ba? Pastora? 52. Sabi ko po, ilang taon lang, magsisenior na ako. Lord, prayer ko, habang tumatanda, huwag naman po akong masyadong pahinain. Gusto ko po na maging malakas pa rin. So, kahit ako ay pray na pray, pero kain ako ng kain ng chicharong baboy, hindi tatalab yung prayer mo. Kasi binibreak mo yung tinatawag na universal law dito sa daigdig. Kaya nga, it is a wisdom from the Lord. Tandaan po natin, ha? So, ang prayer natin, una, para manatili ang init mo, talunin mo ang paglalabig ng kasipagan. Amen? Kaya dalangin ko po ang mga members natin, lahat tayo, lalo magpakasipag sa buhay. Unang-una, siyempre, sa ministry. Kasi yun ang source of blessing. Pangalawa, na letter E, mga kapatid, na nagpapanatili ng apoy sa Panginoon ay yung salitang magpalakasan. Amen. Isa sa nagpapanatili ng lakas ay yung pag-i-encourage sa iyo ng ibang tao. Okay? We need other people, especially the people in the church. Kaya po, ang role po talaga ng body, magpalakasan sa isa't isa. Meron pong sinabi ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, kaya pasiglahin ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng ginagawa ninyo. Mga kapatid, it is designed sa ating mga believers na tayo po ay magpasiglahan sa isa't isa. Ano yung ibig sabihin doon? Pag may problema, pasiglahin mo, palakasin mo. Siyempre, malulungkot yan, may pinagdadaanan. Isa sa gumagawa ng papel po dyan, yung pastor, yung mga leaders, yung mga kapatiran. At sa panahon na ikaw ay hinang-hina, spiritually, nalalamig ka, meron pong isang tao na pinatitibay ka, muli kang pinapalakas. How many of you na na-experience, o taas ang kamay na merong isang kapatiran sa church na nagpalakas na sa'yo? O sige, gusto makita mga kamay. Yung, alam mo, pinag-pray ka, pinalakas ka, in-encourage ka. Amen? Alam niyo po, yun ang kailangan natin, ang mga tao, para manatili yung apoy ng relasyon po natin sa Panginoon. Tingnan niyo po itong larawan na ito. Familiar po ba kayo dito? Ito po yung tinatawag ng bahagi ng altar sa Old Testament Temple. Pag pinag-aralan niyo po sa Bible, nung araw, mayroong temple din Merong santuaryo. Meron po tinatawag na pinabuo ng Panginoon sa Old Testament kung saan nag-aalay ang mga tao sa Panginoon ng hayop. So, nung araw ang pagsamba, madugo. Kasi, pag ikaw ay
lalapit, may kasalanan ka, pupunta ka doon sa burnt offering. Ayan, may larawan. Magkakatay ka ng isang hayop ng walang batik o walang kapintasan, no, malinis. Tapos yung ano po doon, dugo itatapon, tapos yung laman, yung fat, yung po yung susunugin doon sa burnt offering, sa burnt altar. Okay, ano ang significant po nito? Alam niyo po ba, yung altar na yan, hindi pwedeng mamatay ang apoy everyday. Kaya may isang tao po naka-assign dyan, may isang tao naka-assign po dyan, tuwing umaga, ginagatungan niya yung altar. Kasi ang inya, manatili yung apoy doon sa altar. Makikita po natin yan sa Leviticus chapter 6 verse 12. Ang apoy sa dambana ay nananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Alam niyo po mga kapatid, balik tayo sa picture. Katulad nitong altar na to, parang pagkatao din natin, hindi pwede tayong mamatay ang apoy sa Panginoon. So, isang bagay na makakatulong sa'yo, isang tao na magpapalakas sa'yo. Amen? Isang tao na gagatungan ka. Kasi ito, ginagatungan para manatili yung apoy. Sino po naniniwala, kailangan mo ng tagagatong sa buhay? Alam nyo, ito maganda. Sa mga Kristiyano, kasi nga nagpapalakasan tayo, mga kapatid, kailangan mo ng ganun tao. Humanap ka ng mga taong, pag ikaw ay nangihina, palalakasin ka. At pag ikaw lumakas, meron kang tagagatong. Pag ikaw may problema, meron nananalangin sa'yo, meron nag-i-encourage sa'yo, meron nagpapayo sa'yo, ang tawag po natin doon, taong tagagatong. Pero pag ikaw ay lugmok sa bisyo, tapos ang tagagatong mo, panibisyo din, mas lalo kang mamamatay. Amen? Kaya hanap ka ng mga taong magagatong sa buhay mo. Please, ng tama. Amen? Kaya kung gusto mong manatili ang apoy sa paglilingkod, humanap ka ng mga kapatiran, mga tao na papaligid sa buhay mo, na magpapalakas sa iyo at mananatili yung apoy mo sa Panginoon. Kaya huwag kang pupunta, maghahanap ng mga taong magagatong sa buhay mo. Pag mali, ay gagatungan ka. Pag may problema, gagatungan ka ng mali. Kaya ako po nakaranas na ng ganyan. Akala ko okay yung mga kaibigan. So pag may problema, punta sa kanila, gagatungan pa pala ako para lalo mapalayo sa Panginoon. Kaya seek people na magbibigay sa iyo ng init ng alab ulit kung sa panahon nito na tayo ay malayong-malayo sa Panginoon. Amen? Kaya maniwala po tayo, kailangan nating manatili ang init. Manatili ka sa init sa Panginoon. At ang sabi, ang altar na ito hindi dapat mamatay. Amen? Hipuin mo nga yung katabi mo. Hipuin mo ang balikat, ang kamay. Ano ba? Malamig ba yan o mainit? Ano mo pakiramdam mo sa kanya? Dapat hindi lukewarm, ha? Dapat mainit. Amen? So, ganyan ang dapat damdamin po natin, laging mainit sa Panginoon. Amen? At sa panahon ng panlalamig, hanap ng tao na pwedeng tumulong sa iyo. Okay? Alam niyo kung bakit maraming sa panahon nito ay maraming nagbabackslide? Kasi wala na silang katuwang sa buhay na mag-a-uplift sa kanila. Wala na. Kaya may mga tao umaalis sa church kasi pakiramdam naman nila walang tagagatong Okay? Alam niyo po ba mga taong pumupunta sa church, punong-puno ng dalahin po yan sa buhay. Kaya nga po ang church, yan ay lugar na para ma-comfort ang mga tao. So kung hindi na natin sila gagatungan, i-encourage sa Panginoon, mawawalan sila ng pag-asa. Amen? So tanungin mo katabi mo, may tagagatong ka na ba? Meron na ba? Kapatid? May tagagatong na? Anong klase tagagatong yan nasa buhay mo? Amen?
So, pangatlo, mga kapatid, isa sa na dapat gawin upang manatili ang apoy sa Panginoon, yung gumawa ka ng mabuti. Magpakabuti ka. Amen? Ang paggawa ng mabuti ay nagbibigay ng ningas ng apoy at init para sa Panginoon. Kaya pinapatay ng gawain natin ang ano ba mga bagay na sasagabal sa pagkasira ng buhay mo at panlalami. So sabi po ng Galatia chapter 6 verse 9, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Mga kapatid, isa sa tinuturo ng Bible po sa atin, lalo sa panahon na ito, gumawa ka at gumawa ka ng mabuti. Huwag mo puputulin yon. Do something for goodness, no? Para sa mundong ito. At makikita mo, darating ang time, makikita mo yung mga bunga ng kabutihan na ginawa mo. Naniniwala po ba kayo na mabuti ang gumawa sa Panginoon? Huwag ka magsawa. Manatili ang apoy mo. Kasi dadating ang time, makikita mo na ang bunga ng paglilingkod mo sa Panginoon, hindi pala nawala ng kabutihan. Amen. Sa una, mahirap. Ang dami po nagpapaskol po ngayon sa grupo natin. At habang sila po ay nagkukwento, nararamdaman ko, mahirap talaga magsimula sa ministry. Pero habang tumatagal, gumagaang ang ministry. At pagkatapos, nakikita namin, kapag nalampasan nila yung parang stage lang po yan no? Stages. Pag ikaw nagsimula sa church, no? Siyempre, maninibago ka. Iba yung makakasama mo. Okay, first stage mo yun, maninibago ka, tapos mahihilang ka. Pero napansin mo, yung maraming mga tao dito, habang tumatagal sa church, nagiging assist na natin. Nagiging kasama na natin. At habang tumatagal, kakatiyaga, kakasipag po niya sa ministry, umuunlad na po at pinagpapala sila ng Panginoon. Kaya po, tayo ngayon, sa panahon na ito, mga kapatid, huwag putulin ang paggawa ng mabuti. Nangangahulugan, ikaw at ako, maging mabuting tao ka sa panahon na ito. Amen? Sabi mo sa katabi mo yan, huwag kang maging masama ngayon. Huwag maging masama, maging mabuti kang tao. At lahat ng gagawin mo ay laging panig sa kabutihan. Amen? Ako ay nagpapasalamat sa ating church kasi wala pang scammer dito. Amen? Mga mabubuti po ang tao. Amen? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil wala pong hold-upper dito. Meron po bang hold-upper dito? Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, ang mga kabataan mabubuti at mababait. Hindi po sila nangungupit sa kanilang nanay at tatay. Amen po ba? Amen. May palakpakan natin ang mga kabataan. Amen? Mabuti po yun. Kaya ito, last thing na to laban ang puto talaga ng kabutihan at kasamaan. Kaya mas piliin mong pumanig ka sa kabutihan. Ganun po talaga. The more na nagiging mabuting tao ka, tanggapin na natin, hindi mawawala ang mga basher sa buhay. Kahit gumawa ka ng kabutihan. Pero huwag mong kalilimutan, kapag gumawa ka ng kabutihan, ang lagi mong kakampi, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya ikaw, paninigdingin ng Panginoon ang buhay mo. So, kung ito ay bagay na nagpapaapoy sa buhay natin, ano naman yung maglalamig ka sa bagay na ito? Babalik na rin mo lamang, huwag kang gumawa ng kabutihan. For sure, mamamatay ang apoy mo sa Panginoon. Amen? Kaya do something sa buhay natin ngayon na gumawa ng kabutihan. Amen? Sa sarili, unahin na natin. Gumawa ka ng kabutihan sa sarili mo, unang-una. Huwag mong aabusuhin ang katawan mo. Kung ikaw may bisyo, ipanalangin mo yan sa Panginoon. Kasi iyan ay isa sa sisira ng katawan mo. At pag nasira ang katawan mo, hindi ka na makakagawa ng mabuti. Amen? Pangalawa, sa mga panahon nito, lagi mong tatandaan, iba po ang
buhay na pinagpala dahil ikaw ay mabuting tao. Amen? Ang mga Christian, ewan ko, maniniwala kayo sa sasabihin ko, ang mga unbeliever, ang kanilang mabuting gawa, walang reward. Wala. Pero ang mga Christian, ang mga born again, ang mga believers ng Panginoon, lahat ng mabuting ginawa mo, alam mo bang may reward sa Panginoon? Amen? That's the reality. Sila walang reward. Pero dahil may relasyon ka sa Panginoon, lahat ng mabubuting bagay na gagawin mo sa mundo, you will be rewarded. Amen? Pero kung ikaw yung bibigyan ng reward ng Lord, di, mas piliin mo na sa mundong ito, gumawa ka ng kabutihan. Amen? Do you think na kabutihan ang suportahan ng church? Do it. You will be rewarded. Do you think na kabutihan ang maging active sa church? Do it. You will be rewarded. Amen? Do you think na kabutihan ang wala kang kaaway, lahat ng tao kasundo mo? Do it. You will be rewarded for that. Kaya dito po sa church, binibreak na natin yung hindi pagkakasundo, pagtatalo. Pangatlo, gumawa ka ng kabutihan. Alam niyo, unang-una, kung saan? Sa pamilya mo. Amen? Kung meron ang unang-unang kang dapat gawa ng kabutihan, remember this, is your family. Your family. Hindi sa church, ha? Yung pamilya mo. Sino po may mga asawa? Ha? Iyan ka-partner mo, iyan ang gawin mong training. Diyan ka mag-start. Sa kanya ka mag-start. Gawan mo ng kabutihan ng asawa mo. Amen? Ano ibig sabihin? Huwag kang parang dragon sa asawa mo. Amen? Sino yung mga parang dragon na lalaki? Mga, Father's Day ngayon, ha? Mababait ang tatay ngayon. Palakpakan natin yung mga tatay. Mababait kami ngayon, mababait. Father's Day, no? Pangalawa, sa family mo, maging gumawa ka ng kabutihan sa mga anak mo. That's the first thing. Susunod na lamang yung ginagawa mo sa Panginoon. Kasi kahit ako, halimbawa, napaka-mahusay kong pastor, napakagaling kong pastor, pero hindi ako mabuti sa aking pamilya, hindi ako magaling sa aking pamilya, wala din kwenta. Amen? Kaya napakahalaga, nagagawa natin ang kabutihan ang ating pamilya. Kung ikaw inaaway ng asawa mo, suklihan mo ng kabutihan. Amen? Ganun talaga yan ang asawa mo Pagtitiyagaan mo Kuya Chris, magtsatsaga ka talaga Asawa mo yan Pero gagawin mo, your goal is good thing ang gawin mo para sa Kanya. Amen? Ganun din na sa Panginoon, mga kapatid. Kung alam mo mabuti ang ginagawa mo para sa Panginoon, gawin mo, magpatuloy ka. Mag-alab nawa ang init mo sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dahil ang pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi po yan natatapos. Nagtutuloy-tuloy po yan. At mainit ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Panghuli, ito na. Pang-ilang na tayo. Una, magpakasipag, magpalakasan, magpakabuti, at panghuli po ay magpakatatag. Okay? Nasa shakening generation na po tayo ngayon. Ito, kaya laglagan po ngayon, maniwala po kayo, ang generation ngayon, patibayan, palakasan, patatagan. Kaya kung kayo po ay nasishaken ng mga problema ninyo sa daigdig ngayon, sabi po ng Bible sa atin, okay, sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Palakas ka, at huwag matitinag. Dalawa po yan, magpakatatag at huwag matitinag, unshaken. Sa English po. Bakit? Kailangan mong gawin yon kasi yamang alam ninyo, di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Diyos. Magpakatatag tayo. Amen. Alam niyo po ang church na ito,
idadalangin nyo lagi sa Panginoon, maging matatag. Alam niyo po ba, sa 7,000 na umuusbong na simbahan, taon-taon, 7,000, no? Alam niyo po bang 8,000 ang nagsasara na simbahan taon-taon? Ano ibig sabihin? Mas marami sa panahon na ito, na ang nagsasarang simbahan kaysa nabubuksan na bagong simbahan. Can you imagine that? Sabi mo sa tabi mo, huwag tayo doon sa nagsasara. Amen? Doon tayo sa laging magbubukas, nananatili ang apoy. Kaya ikaw at ako, mga kapatid, problem is a common sa buhay na natin. Magpakatapang ka naman. Magpalakas ka, magpakatatag ka. No? Huwag kang matinag. Tandaan mo, pag mayroong problem sa bahay, okay, magpalakas ka dyan. Hindi iyan ang papatay ng apoy mo sa relasyon at init ng pagmamahal mo sa Panginoon. Amen? Kung meron kang problema ikaw sa negosyo, sa trabaho, na labis mo ay kinalulungkot, hindi din yan ang dapat pumatay sa apoy ng paglilingkod mo sa Panginoon. Bakit? Kasi tinuturuan tayo ng Banal na Espiritu na magpalakas, maging matibay sa buhay na ito. Sa umaga pong ito, sa 4 na M, ano yung kailangan mo? Yung number 1, magpakasipag. Yung number 2 po pa kaya, magpalakas para sa iba. Number 3, ikaw ba ay kailangan magpakabuti? At yung panghuli, dapat ka bang ikaw ay magpakatatag? Ano yung need mo ngayon? Sa 4 na ito. Alam niyo po, sinabi natin kanina, isa po sa nagbabalik ng alam natin sa Panginoon. Hindi ikaw, hindi ako, kundi ang Banal na Espiritu Santo. Maaaring sa umaga pong ito, nagkaroon ka na ng tinatawag na stop moment. No? Yung parang pumupunta ka dito sa church, pero wala lang, walang bigat, walang dating. No? Parang lukewarm pa rin ang damdamin mo. Kung ikaw ay nakakaramdam na wala kang commitment sa Panginoon, basta kung ano lang yung schedule ko, kung maluwag ako, I will go to church. So walang bigat, no, walang dating. Pero alam niyo po, pag maalam ka sa Panginoon, walang makakahadlang sa iyo. Amen. Kaya kahit ang mabibigat na suliranin ng problema, hindi makakahadlang. Hindi rin ikaw dapat mahadlangan ng apoy mo sa Panginoon dahil problematic ka sa iyong kapartner sa buhay. Hindi rin dapat mahadlangan ng init ng paglilingkod mo sa Panginoon ang mga financial problem mo sa buhay. Marami mga tao din don't want to serve God anymore kasi wala sila. Hindi po ba natin nabasa sa Bible ng mga lingkod ng Panginoon? Wala din. Pero pinuprovide ng Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Naniniwala po tayo na dapat manatili ang alak at apoy natin sa relasyon natin sa Panginoon. Pwede ba tayo lahat ay pumikit po ngayon, mga kapatid? Sa ating pananalangin. Alam niyo po, kapag ang bagay na naranasan natin sa Panginoon, nanlalamig po tayo. We are not on fire in serving Him. Marami pong chain reaction po ito sa buhay po natin. Minsan, ikaw lang yun ang lamig, hindi mapapansin. Pati pamilya mo, wala rin, nanlalamig na rin po. Kaya kung meron man dapat maapuyan ng relasyon at paglilingkod sa Panginoon, dahil Father's Day ngayon, ang totoo noon, unang-una dapat mga tatay. Ang mga tatay ay mga leader ng tahanan. Akayin natin sa Panginoon ang ating pamilya. Ang mga tatay dapat magpakasipag. Tayo mga tatay, dapat tayo ang nagpapalakas. Ang mga tatay, tayo ay halimbawa ng mabuting gawa. Ang mga tatay, dapat ang pinakamatatag sa member ng pamilya. Kaya ako mananalangin sa bawat isa sa atin. Aanyayahan muli natin ang apoy ng Banal na Espiritu Santo. Aanyayahan natin ang sigla
at kaligayahan ng paglilingkod natin sa Panginoon. Ano kailangan kong gawin, kapatid? Just admit to God. Ikaw ba'y nanlalamig ngayon sa Panginoon? May mga panahon, linggo, buwan, hindi mo na nakukuhang mag-open ng Biblia, hindi mo na nakukuhang manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong sa Panginoon. Let us flame the fire once again, kapatid. Bumalik ka. Bumalik ka sa init ng relasyon mo sa Panginoon. Bumalik ka sa init ng paglilingkod mo sa Panginoon. Remember, this generation is the last generation. Itong mga panahon na ito ay nabibinto ang muling pagbalik ng Panginoon. Kaya tayo magpalakas sa isa't isa, magpakatatag ka, kapatid. At ialin mo sa Lord ang lahat ng mga pasanin mo. Sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin, kayo lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin. Bibigyan mo kayo ng kagaangan. Bibigyan mo kayo ng kapahingan. Yes, Lord. Inaanyayahan ka namin, Banal na Espiritu. Sabi mga buhay, inaanyayahan namin muli ang apoy ng pananampalataya, apoy ng kasiglahan, apoy ng hindi pag-give-up sa buhay, Panginoon, dahil kasama ka namin. As we pray to you, madalangin kami ng kasiglahan. Ito po, pananampalataya ko salamat po sa pagkakailan. Salamat po sa pagkakataon. Pwede ba tayong ay marana tumayo po ngayon? Sa mensahe natin din po natin, ito ay mensahe magbigay sa iyo ng alam muli sa Diyos kung paano ang alam ng pag-ibig ng Diyos sa iyo ay hindi napuputol, hindi namamatay. Hindi kaya kasi dapat ang ialay natin pagmamahal para sa Kanya. Let us encourage one another. Magpalakasan tayo sa church nito, kapatid. Kung meron pa mga kapatiran na alam mo nang ihina, nang lalamig, nawawalan ng sigla, hindi ba dapat tayo na yung lumapit sa Kanya upang maapuyan din natin sila at sila'y magpatuloy sa Panginoon. As we meditate the Word of God this morning, we ask the Holy Spirit to flame the fire of your love to God. Flame the fire of serving Him. Flame the fire of the ministry na inaatan niya sa iyo, kapatid. Binigyan ka niya at pinagkatiwalaan. Huwag mo sayangin yun, kapatid. Mag-iinit ka ulit. Maglingkod ka ulit. Magtapat ka ulit sa Panginoon. Kailangan ka ng Panginoon. Kailangan ka ng misyon ng Panginoon sa atin sa daigdig na ito. You are a servant. Gagamitin ka pa niya, kapatid. Kaya kung ano-ano pinagdadaanan mo ngayon, muli mo niya ipagkatiwala sa Panginoon. I-overcome mo ang lahat ng mga obstacle na kinakaharap mo ngayon. Through the love of God, through your faith, through your trust to God, kaya ng tulungan ng Panginoon, kapatid. Yes, Lord, pag-alapin muli ang pagkakaroon namin sa inyo, Panginoon. Ialay mo natin ang ating mga kahinaan.
ang lahat ng ating mga problema pasa. Hindi ito magiging hadlang para sa Kanya. Isa pa, awitin po natin ang ating Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, Lapit ka sa Panginoon kapatid. Bibigyan ka ngayon ng sigla ng apoy muli sa puso mo. Yes, God. iwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapas sa'yo, magliligtas ako, O Diyos, ay nuri mo. Pwede ba natin bigyan ng kapuri? Dahil gano'n, inilalit ng Diyos at sigla mo ang pagmamahal niya sa iyo, kapatid. Pinalik mo ngayon ang Espiritu ng tagumpay sa buhay mo sa ministry. Muli ka kaakanya, muli ka mag-aapoy sa Panginoon ngayon. Hallelujah, Holy Spirit. Sigla niyo po kami ngayon, ang apoy mo, Panginoon. Sigla sa bawat isa po sa amin, palakasin niyo po kami muli. Patatalin niyo po muli kami, Panginoon. Palakasin niyo kami, patibayin niyo po muli kami, Panginoon. Ikaw ang aming katatayan. Ikaw ang aming kasiglahan sa ng Espiritu. Salamat po. Ikaw lamang. Iwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapas sa'yo, magliligtas ako, O Diyos, ay nuri mo. Alam mo kapatid, kung marami mang panahon, hindi ka naging tapat sa Panginoon, huwag ka mag-alala. Mahal ka pa rin ng Panginoon. Kung sa pagkakataon na ito, ikaw ay nanlalamig sa Kanya, huwag kang mag-alala. Nananatili pa rin ang init ng pagmamahal niya sa iyo. Ikaw alam naman kasi, tayo lang naman na lumalayo sa Kanya, hindi po ba? Tayo naman po talaga ang nawawala ng sigla. Tayo naman po talaga ang nawawala ng init sa Kanya. Pero ang Diyos, never na iniwan niya ang pagmamahal niya sa iyo at sa akin. Never na iniwan niya ang katapatan niya sa iyo at sa akin. At never niyang pinatay ang apoy ng kabutihan niya sa iyo at sa akin. Di ba marapat lamang ngayong umaga na muli mong ibalik kung ano ang mga bagay na ginagawa niya sa iyo. At mainit ang pagmamahal, ang init ng kanyang katapatan sa iyo, ganun din ang gagawin mo sa oras na ito. Kaya kung gusto mo muli itong ibalik sa oras na ito para sa Kanya, pwede mo bang itaas mo ang ating mga kamay sa Kanya at sabihin mo, nanunumbalik ako sa iyo, Panginoon. Tinatanggap ko muli ang sigla, ang apoy ng paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Banal na Espiritu, tinatanggap ka namin muli sa aming mga buhay upang bigyan kami ng sigla, ng lakas, ng katatagan. Salamat po sa iyo, Holy Spirit. Yes, Lord, salamat sa iyo.
ang katapatan sa mga tatay, sa mga nanay, sa mga kabataan. Restore the flame of serving you. Restore the flame of love for you, God, in the mighty name of Jesus. Yes, Lord. Ngayon po, isang panalangin ang gagawin natin. Di ba sabi natin, kailangan natin ng tagagatong? No, minsan, hindi natin napapansin, yung katabi mo, pwedeng maging tagagatong sa buhay mo. Kaya, magpadalangin tayo sa isa't isa. We are one body, sabi po ng Bible. At sabi po ng salita ng Diyos, sa panahon na tayo ay nadanapa, maganda yung may kasama. May tao na tutuwang sa iyo, tutulong sa iyo. Sa panahon ng paghihina, may magpapalakas sa iyo. Sa panahon ng pagiging malayo mo sa Panginoon, may magpapainit sa iyo. So let us pray one another. Hawakan natin ang kamay ng ating mga katabi. Panalangin mo siya na siya ay laging maging mainit sa Panginoon. Hindi siya maglamig lalo sa mga panahon na ito. We pray for unshakable spirit in our church, Lord. Dinadalangin namin, lalo na po kami mga leaders. Huwag po kami manlamig, Panginoon. Huwag po kami humiwalay sa pananampalataya. Huwag po kami nagnan, Panginoon, ng kahinaan. Lord, lagi po namin ang church dito ay lagi magsiinit sa paglilingkod para po sa iyo. We will do something for you, Panginoon. Babalik namin yung mga bagay na itiniwala niyo po sa amin. At ngayon, habang nire-restore niyo ito, Panginoon, nire-restore niyo rin ang mga pagpapala sa buhay po namin. Lord, nananalangin po ang bawat isa po sa amin sa oras na ito. We pray to restore lahat ng mga bagay na nawala sa buhay po namin, na nagmula sa iyo, na tinaya kami ng kaaway. We restore the financial blessings sa buhay po namin. Lord, we restore the good health, Panginoon, na nawala sa amin. We restore
a strong family, a happy family, Panginoon. In Jesus' name, Lord, salamat po. Ito mga kapatid po namin ito, kapatid, tagaganong po sa aming buhay, pagiging mamatay, ang apoy po namin para po sa inyo. We love our brother and sister, Panginoon. Tinagal po namin sila, sapagkat kapatid po namin sila para po sa iyo. Salamat po, Lord. We love this church. We love our brother and sister. We love our leaders, God. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito sa kapatid ko, God bless sa iyo, kapatid, na huwag mamamatay ang apoy sa iyo para sa Panginoon. Amen. So alam niyo na po, para manatili, makakaupo na po tayo. Kaya meron na po tayong mga hakbang na pwedeng gawin sa panahon na tayo ay nanghihina sa Panginoon. Kaya mahalaga po yan, no? At lalo-lalo na po, you need somebody, someone na magpapalakas sa iyo at magpapatibay. So salamat sa Panginoon at God bless you all po. Ingatan at mahalin ang mga bagay na tinanggap po natin sa Lord. Amen. Makas. Makas. Bigas. Sige po, atin po ipanalangin ang ating mga tatay. Ituloy niyo po ang inyong mga kamay at dalangin po yung mga may asawa na naandyan. Ipanalangin natin ang ating mga asawa na mas lalong maging masipag, mas lalong maging mabait, mas lalong maging malakas, at mas lalong sila'y pagpalain ng Panginoon. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa buhay po ng aming mga tatay. Dalangin po namin ay ikaw po ang magpalakas sa kanila. Ikaw po ang Diyos na pumili sa kanila at Lord, sila ang tinawag mo upang maging leader ng aming mga pamilya. Dalangin ko po ang kalakasan, Panginoon, ay ibigay mo po sa kanila at tapang, Panginoon, na harapin ang mga responsibilidad na inatang mo po para sa kanila. Pagkat naniniwala po kami, Panginoon, hindi mo sila pababayaan, hindi mo po sila iiwanan saan man dako sila maproon. Pagpalain niyo po ang mga hanap buhay, ang bawat hahawakan ng kanilang mga kamay, ang kanilang mga trabaho, Panginoon, iyo po silang pagpapalain sa anumang aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon, mas palakasin mo sila, hindi lang physical, kundi spiritually, Panginoon, maging malakas sila at patuloy na maging tagapanguna, lalo higit sa paglilingkod sa iyo. Lord, gawin niyo po silang mga pastor ng kanilang mga tahanan. Salamat po sa iyo, Ama, sa iyo mo namin sila itinitiwala at inihahabilin. So, ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.